Ang gabing tinrato ako ng sarili kong manugang na parang kasambahay sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang gabing inutos niya sa akin na magluto para sa 25 niyang kamag-anak ng walang pasabi. Ang sakit. Ang hiya. Halos mamatay ako sa sama ng loob nang makita kong nakatayo lang ang aking anak, walang kibo. Tila ba walang utang na loob sa inang nagpalaki sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbayad ng kuryente. Ako ang naglinis ng dumi nila. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Isang matandang walang pakialam kung mapagod. Hanggang sa araw na iyon. Ang araw na inakala nilang wala na talaga akong silbi. Umalis ako, dala lang ang aking handbag. Pero ang hindi nila alam. Bit-bit ko ang isang lihim. Alam ko ang tungkol sa 3 milyong pisong utang na itinatago nila. At hawak ko ang titulo ng lupa na pilit nilang inaagaw. Ang akala nilang mahinang lola, handa nang lumaban. Hawak ko ang alas. Gusto nila akong patahimikin. Pero ngayon, babawiin ko ang higit pa sa bahay ko. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Kung naramdaman mo na ring maging dayuhan sa sarili mong bahay, i-like at i-share ang videong ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood ngayon? Kwentuhan mo ako? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Kabanata 1. Ang hangganan ng pasensya. Chuong un, gyoy hankwasukiyanhan. Perfect. Iyan ang eksaktong salitang lumabas sa bibig ko. Perfect. Sinabi ko ito sa manugang kong si Bea noong ianunsyo niyang 25 miyembro ng pamilya niya ang darating para magdiwang ng Pasko dito sa bahay ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinabi ko ang totoo. Aalis ako, magbabakasyon ako. Kayo na ang bahala sa pagluluto at paglilinis. Dahil hindi ako katulong, hindi ako ang inyong muchacha. Nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha para siyang nakakita ng multo. Nawala ang kanyang yabang, pero ang hindi niya alam, ang tunay na sorpresa ay nagsisimula pa lamang. Ako si Corazon, 66 na taong gulang, at sa nakalipas na 5 taon, tinrato ako na parang utusan sa sarili kong pamamahay. Nagsimula ang lahat ng ito ng pakasalan ng anak kong si Paulo, ang babaeng iyon. Mula sa pinakaunang araw, nagdesisyon si Bea na ako ay kanyang personal na empleyado, walang bayad, walang pahinga. Corazon, ipagtimpla mo ako ng kape. Corazon, linisin mo ang kalat sa sala. Corazon, magluto ka para sa mga bisita ko. At ako naman, parang isang lola na sunod-sunuran, ay laging sumusunod. Akala ko kasi, iyon ang paraan para mapanatiling buo ang pamilya namin. Akala ko, kapag naging mabait ako, mamahalin nila ako. Pero mali ako. Nagkamali ako ng malaki. Umabot na ako sa aking limitasyon. Puno na ang salop. Noong Martes na yon ng Disyembre, pumasok si Bea sa aking kusina. Gaya ng lagi niyang ginagawa, hindi man lang siya kumatok. Wala man lang mano po o kahit anong pagbati. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na mukhang napakamahal. Sigurado ako galing iyon sa bulsa ng anak kong si Paulo. Rinig na rinig ko ang tunog ng kanyang takong sa aking ceramic tiles. Klak, klak, klak. Ang tunog na yon ay parang maliliit na martilyo na pumupukpok sa aking pasensya. Nanay Corazon, sabi niya, gamit ang tono ng boses na parang nakikipag-usap siya sa isang bata. Mayroon akong napakagandang balita. Ang buong pamilya ko ay darating para magdiwang ng Noche Buena dito. Napakaganda nga naman. 25 tao lang naman, sabi niya. 25. Para bang napakaliit na numero niyon. Para bang ako ay isang makina na didisenyo para magluto at maglinis para sa isang batalyon. Nakita ko ang kislap ng mali siya sa kanyang mga mata habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang plano. Umupo siya sa aking upuan sa kusina, ipinatong ang binti sa kabila at nagsimulang maglista ng mga pangalan. Para lang siyang nagbabasa ng listahan ng bibilhin sa palengke. Nakausap ko na ang ate Valeria ko, sabi niya. Ang pinsan kong si Evelyn, ang bayaw kong si Jojo, at syempre, ang tito Manny ko na balikbayan galing sa States, lahat sila ay darating. Pati mga pamangkin ko,
ito ang magiging pinaka-perpektong Pasko. Tumigil siya sandali. Alam kong hinihintay niya ang aking reaksyon. Inaasahan niyang magpapanik ako. Inaasahan niyang magtatanong ako kung anong oras ako gigising para maghanda. Siyempre, dagdag pa niya, ikaw na ang bahala sa lahat. Ang pagkain, ang paglilinis, ang pag-aayos ng mesa. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa akin. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na nagluto ako ng kare-kare at adobo para sa mga kaibigan niya habang siya ang umaani ng papuri. Naalala ko ang lahat ng beses na naglinis ako pagkatapos ng mga party niya habang siya ay natutulog hanggang tanghali. Ang lahat ng oras na ginawa akong invisible sa sarili kong bahay. Kakailanganin natin ng 2 malaking lechon, patuloy niya. Hindi niya pinansin ang pananahimik ko. At yung morcon na espesyalidad mo, kailangan yon. Ay, at huwag mong kalilimutan ang buko pandan salad. Saka, kailangan mong palamutian ang buong bahay. Gusto kong maging Instagrammable ang lahat para sa mga pictures namin. Hinintay niya ang aking karaniwang sagot na, "Oo, Bea, pero iba ang araw na ito." Sa pagkakataong ito, mayroong nabasag sa loob ko. Isang bagay na hindi na maibabalik. Tiningnan ko siya. Diretso. Kalmado. Isang kalmadong ikinagulat ko rin. Perfect, inulit ko. Pinanood ko kung paano unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Magiging perpekto ang Pasko ninyong lahat dahil wala ako dito. Ang katahimikan na sumunod ay napakalakas. Nakakabingi. Kumurap si Bea ng ilang beses. Parang hindi tama ang narinig niya. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Tumigil ang maingay na pagkatok ng kanyang mga daliri sa mesa. "Anong ibig mong sabihin na wala ka dito?" tanong niya sa wakas. Nanginginig ang boses niya. Umayos siya ng upuan. Ang perpekto niyang postura ay nagsisimula ng gumuho. "Kung ano ang narinig mo, sagot ko. Aalis ako, magbabakasyon ako. Kayo na ang bahala magluto, maglinis at magsilbi sa sarili ninyo. Hindi ako ang empleyado ninyo. Hindi ako bayarang utusan." Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang tasa ng kape na hawak niya ay kumalansing sa platito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, walang masabi si Bea. Siya ang natamime. Pero nanay, nauutal niyang sabi. "Nasabihan ko na ang lahat na pumunta. Planado na ang lahat. Hindi mo pwedeng gawin ito." "Siyempre pwede," sabi ko. "Bahay ko ito." Ang 3 salitang iyon ay parang bomba na bumagsak sa kusina. Bahay. Ko. Ito. Bumagsak ang panga ni Bea. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Tumayo siya bigla. Kumalabog ang kanyang takong sa sahig. Pero ngayon, may halong desperasyon na. "Kalokohan ito," sigaw niya. Hindi papayag si Paulo dito. Bahala si Paulo sa gusto niyang isipin, sabi ko. Pero nakapagdesisyon na ako. Sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. Ako ang nasusunod. Pero ang hindi niya alam, ang hindi nila alam, ang desisyon ko ay hindi biglaan. Ilang buwan ko na itong pinaplano. At mayroon akong mga dahilan. Mga dahilan na wawasak sa kanilang mga ilusyon. Biglang nagbago ang mukha ni Bea. Mula sa gulat, naging galit. Namula ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanliit, parang ahas na handang manuklaw. Humakbang siya palapit sa akin. Pinasok niya ang aking personal space, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag gusto niya akong takutin. "Alam mo ba, nanay?" sabi niya. "Noon ko pa alam na makasarili ka. Pero ito na ang sukdulan. Ang pamilya ko ay darating mula sa malayo. Si Tito Manny ay galing pa sa Amerika. At sisirain mo ang Pasko nila dahil lang sa isang kapritsyo? Kapritsyo. 5 taon ng pang-aalipin. 5 taon ng panghihiya. 5 taon ng emosyonal na pang-aabuso. At tinawag niya itong kapritso. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Pero nanatili akong kalmado. Natutunan kong kontrolin ang emosyon ko pagkatapos ng mahabang panahon na pagiging biktima niya. "Hindi ko na problema iyon," sagot ko. "Dapat kinonsulta mo muna ako bago ka nag-imbita ng 25 tao sa bahay ko.
Bahay natin, tili niya. Nawawala na siya sa sarili. Anak mo si Paulo. Ang bahay na ito ay magiging amin din balang araw. Ayan na. Lumabas din ang totoo. Ang katotohanang laging nakalutang sa hangin pero hindi kailanman binigkas. Hindi ako pamilya para kay Bea. Isa lang akong hadlang. Isa lang akong pansamantalang balakid bago niya makuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang lahat ng dugo at pawis ko sa loob ng maraming taon. Interesting, bulong ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang ma-realize niya ang sinabi niya. Masyadong interesting ang pananaw mo. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Umuwi na si Paulo galing sa opisina. Tumakbo si Bea papunta sa kanya. Parang batang nagsusumbong sa tatay. Ang kanyang takong ay kumakalansing ng mabilis at desperado. Paulo, ang nanay mo, nababaliw na. Sabi niya, ayaw daw niyang tumulong sa Pasko. Sabi niya aalis daw siya at iiwan tayo kasama ang buong pamilya ko. Rinig ko ang mga boses nila mula sa sala. Mabilis magsalita si Bea. Maarte, madrama. Si Paulo naman ay bumubulong lang, hindi ko maintindihan ang sagot. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang mga yapak nila palapit sa kusina. Lumitaw ang anak ko sa pintuan. Gusot ang kanyang barong. Pagod ang mukha pero may halong inis. Sa likod niya, nakasunod si Bea na parang anino. Nakahalukip-kip. May ngiting tagumpay sa mukha. Sigurado siyang kakampihan siya ng asawa niya. Sigurado siyang ilalagay ako ni Paulo sa lugar. Ma, panimula ni Paulo. Gamit ang tono na parang ako ang bata at siya ang matanda. Sinabi sa akin ni Bea, ang desisyon mo. Hindi ba parang, overacting ka naman? Overacting. Ang sarili kong anak. Tinawag akong overacting dahil tumanggi akong maging alila ng asawa niya. Naramdaman ko ang lamig sa sikmura ko. Isang bagay na matigas at malamig ang tumubo sa loob ko. Hindi, Paulo. Sabi ko, hindi ako overacting. Nililinaw ko lang ang sitwasyon. Pero ma, Pasko naman, sabi niya. Panahon ito para sa pamilya. Naimbitahan na ni Bea ang lahat. Hindi natin pwedeng kanselahin ito. Nakakahiya. Wala akong sinabing kanselahin ninyo, sagot ko ng mahinahon. Ang sabi ko, wala ako dito. Humakbang si Bea paharap. Humarang siya sa pagitan namin ni Paulo. Kita mo na, sabi niya. Wala na siya sa katinuan. Ano na lang ang iisipin ng pamilya ko? Anong sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo ang totoo, sagot ko. Sabihin mo na inakala mong isa akong empleyado na walang bayad at nagkamali ka ng akala. Bumuntong hininga si Paulo. Hinaplos niya ang kanyang buhok, gaya ng ginagawa niya kapag naiipit siya sa problema. Ma, maging reasonable ka naman, pakiusap niya. Alam mong hindi kayang magluto ni Bea para sa 25 tao ng mag-isa. At bakit hindi? Tanong ko. Ilang taon na akong nagluluto para sa mga party niya. Panahon na para matuto siya. Pero may trabaho ako, protesta ni Bea. Hindi ako pwedeng mag-leave para lang magluto. Mahalaga ang career ko. Career. Isang part-time na trabaho sa butik na nakuha lang niya dahil sa koneksyon ni Paulo. Pero syempre, ang career niya ay mas mahalaga kaysa sa oras ko. Mas mahalaga kaysa sa pagod ko. Mas mahalaga kaysa sa dignidad ko. Di mag-hire kayo ng catering, suhestiyon ko. Maraming masarap na catering sa Manila. Ang mahal ng catering, sigaw ni Paulo. Bakit tayo gagastos ng libu-libong piso kung kaya naman? Tumigil siya bigla. Na-realize niya ang sasabihin niya. Kung kaya naman ninyong ipagawa sa akin ng libre? Pagtatapos ko sa sasabihin niya. Gaya ng lagi ninyong ginagawa. Gaya ng alila na tingin ninyo sa akin. Tumahimik sila pareho. Nagkatinginan si Bea at Paulo. Kita ko ang pag-iisip nila. Naghahanap sila ng paraan para manipulahin ako. Alam mo ma, sabi ni Paulo sa malambing na boses. Alam ko na medyo sensitive ka nitong mga nakaraang araw. Baka naman dala lang iyan ng edad mo. Baka hormonal changes lang iyan. Hormonal changes? Seryoso ba siya? Ginagawa niya akong ulyanin na matanda. Ang galit na pinipigil ko ay nagsimulang kumulo. Pero pinanatili kong matatag ang boses ko. Walang kinalaman ang hormones dito, Paulo. Tungkol ito sa isang simpleng bagay. Respeto.
At sa loob ng 5 taon, ni isa sa inyo ay hindi nagbigay niyon sa akin. Hindi totoo yan, sagot ni Bea. Mabait naman kami sa iyo Pamilya ka namin. Ang parte ng pamilya na nagsisilbi, naglilinis at nagluluto habang kayo ay nagsasaya? Tanong ko. Ang parte ng pamilya na hindi kinokonsulta pero laging inaasahang sumunod? Lumapit si Paulo. Hinawakan niya ako sa balikat. Gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya kapag may gusto siyang hingin. Pero hindi na siya ang malambing na batang pinalaki ko. Isa na siyang lalaki na mas piniling kampihan ang asawa niya kaysa sa ina niya sa bawat away sa loob ng 5 taon. Sige na ma, naiintindihan ko na nagtatampo ka. Pero isipin mo, 1 linggo lang naman ngayong Pasko. Pagkatapos nito, babalik din sa normal ang lahat. Normal. Ang kanilang normal. Kung saan ako ay invisible. Kung saan hindi mahalaga ang nararamdaman ko basta komportable ang buhay nila. Kung saan ang bahay ko ay naging hotel nila. Hindi, Paulo. Hindi na babalik sa dati ang lahat. Dahil aalis ako bukas. Nanigas silang dalawa. Si Bea ang unang nakabawi. Tumaas ang boses niya. Bukas? Bukas? Kumpirma ko. Ninanamnam ko ang takot sa kanilang mga mata. Nakaayos na ang lahat. Ang hindi nila alam, talagang nakaayos na ang lahat. Pero, hindi sa paraang iniisip nila. Kabanata 2, ang pag-aaklas kabaliwan ito. Iyan ang sigaw ni Bea habang nagpapalakad-lakad siya sa loob ng aking kusina. Para siyang hayop na nakulong sa hawla. Pabalik-balik. Ang tunog ng kanyang takong ay parang orasan na mabilis ang takbo. Klak, klak, klak. Hindi ka pwedeng umalis bukas, sabi niya. Imposible iyan. Ang pamilya ko ay darating sa loob ng 3 araw. Pinagmasdan ko lang siya. Kalmado kong hinugasan ang aking tasa ng kape sa lababo. Dahan-dahan. Bawat galaw ko ay kalkulado. Gusto kong ipakita sa kanya na ang kanyang pagdadrama ay hindi natatalab sa akin. Wala na. Tapos na ang mga araw na nanginginig ako kapag tumataas ang boses niya. Dapat naisip mo na iyan, sagot ko nang hindi lumilingon. Dapat naisip mo iyan bago mo inakalang ako ang magiging katulong mo ngayong Pasko. Si Paulo naman, ang anak ko, ay nakatayo lang sa gilid. Hindi siya mapakali. Lumilipat ang bigat ng kanyang katawan mula sa kaliwang paa papunta sa kanan. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkabahala. Nahahati siya sa 2. Sa pagitan ng pagsuporta sa kanyang histerikal na asawa at sa pagsubok na kausapin ako ng matino. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa aming 2. Para siyang nanonood ng isang mainit na laban sa boksing. Pero alam ko, sa huli, ang asawa pa rin niya ang pipiliin niya. Gaya ng dati. Ma, pakiusap, bulong niya sa wakas. Kahit sabihin mo na lang sa amin kung saan ka pupunta. At kailan ka babalik? Hinarap ko sila. Nagpunas ako ng kamay sa bimpo. Pupuntahan ko ang kapatid ko sa Davao. Pagsisinungaling ko. Mabilis at madulas ang sagot. At babalik ako pagkatapos ng bagong taon. Ang kasinungalingan ay lumabas ng natural sa aking bibig. Nakakagulat. Pero kailangan ito. Hindi nila pwedeng malaman ang totoo kong plano. Hindi pa ngayon. Pagkatapos ng bagong taon, halos mabulunan si Bea sa sarili niyang laway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pero anong gagawin namin? Nakauo na ang lahat. Si Tito Manny ay nakabili na ng tiket pa uwi galing sa Amerika. Si Ate Valeria ay nag-cancel na ng bakasyon niya sa Palawan. Si Kuya Jojo ay nag-leave na sa trabaho. Lahat sila ay darating dito. Problema na nila yon, sagot ko. Hindi ko problema. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Bea. Ang galit ay unti-unting napalitan ng desperasyon. Takot. Iyon ang nakikita ko. Takot na mapahiya. Ang kanyang mga kamay na may mamahaling manicure ay nanginig habang nakahawak sa aking marble countertop. Namumuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak. Nanay Corazon. Biglang nagbago ang boses niya. Naging malambing. Matamis. Parang sirup na sobrang tamis, nakakaumay. Alam ko ang taktikang ito. Manipulasyon. Alam mo naman po, di ba? Sabi niya. Na lagi kitang itinuturing na pangalawang ina. Napakahalaga mo sa akin. Sa amin. Hindi mo naman kami pwedeng iwan ng ganito. Ayan na.
Ang paglipat ng taktika mula sa galit patungo sa emosyonal na panunumbat. Ilang beses ko na itong napanood noon. Dati, tumatalab ito. Dati, nakonsensya ako. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. Manhid na ako sa kanyang mga salita. Kung talagang itinuturing mo akong ina, sabi ko nang mariin, hindi mo ako tratenghing katulong. Pero hindi naman kita tratenghing katulong. Depensa niya. Akala ko lang gusto mong ipagluto ang pamilya. Akala ko gusto mong maramdaman na may silbi ka pa. May silbi. Ang salitang iyon ay parang patalim na tumarak sa dibdib ko. May silbi. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ang pagiging may silbi ay ang tanging paraan para manatili sa buhay ng anak ko. Paraan para hindi ako itapon. Paraan para mahalin nila ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang pagiging may silbi ay naging dahilan lang para maging anino ako sa sarili kong pamamahay. Alam mo, Bea? Tama ka, sabi ko. Gusto ko ngang maging may silbi. Kaya simula bukas, magiging may silbi ako sa sarili ko naman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, uunahin ko ang sarili ko. Sumingit ulit si Paulo. Ang kanyang frustrasyon ay nakaukit na sa bawat linya ng kanyang noo. Ma, hindi ito patas, reklamo niya. Alam mo namang wala kaming pera para mag-hire ng catering para sa 25 tao. Ubos na ang savings namin dahil sa down payment sa bagong kondo. Natigilan ako. Bagong kondo? Ito ang unang beses na narinig ko ito. Nanliit ang mga mata ko. Kailan pa sila nagbalak lumipat? At bakit hindi nila sinabi sa akin? Anong bagong kondo? Tanong ko. Ang boses ko ay may halong panganib. Nagkatinginan si Bea at Paulo. Isang tinginan ng mga taong nahuli sa akto. Ang tingin ng mga taong may itinatagong sekreto. Ano kasi ma? Panimula ni Paulo. Nakayuko siya, nakatingin sa kanyang sapatos. Sasabihin sana namin sa'yo pagkatapos ng Pasko. Nakahanap kasi kami ng magandang unit sa BGC. 3 bedrooms, may view ng city lights, may gym pa sa building. Mukhang mahal yun obserbasyon ko. Pinanatili kong neutral ang tono ko kahit na ang utak ko ay mabilis na tumatakbo. Oo, pero sulit naman na investment, sagot niya. At huwag kang mag-alala, hindi naman kami lalayo. Mga 30 minuto lang mula dito. 30 minuto, napakagandang distansya. Sapat na lapit para patuloy nilang gamitin ang bahay ko bilang libreng restaurant at hotel. Pero sapat na layo para magkaroon sila ng privacy at hindi ko sila mapakialaman. Napaka-convenient. At paano ninyo balak bayaran iyon? Tanong ko. Kahit na may hinala na ako sa sagot, biglang lumiwanag ang mukha ni Bea. Para bang nakahanap siya ng solusyon sa lahat ng problema namin. Kaya nga napaka-importante na maging perpekto ang Paskong ito. Bulalas niya. Si Tito Manny, alam mo naman iyon, napakagalante noon kapag natutuwa siya. At si Kuya Jojo, may koneksyon iyon sa real estate. Kung magiging maayos ang lahat, pwede silang tumulong sa amin para sa negosyo ni Paulo. Ayun, lumabas din ang totoo. Ang tunay na dahilan sa likod ng engrandeng pagdiriwang ng Pasko. Hindi ito tungkol sa pamilya, hindi ito tungkol sa tradisyon, hindi ito tungkol sa pagmamahalan. Tungkol ito sa pera. Tungkol ito sa pagpapa-impress sa mayayamang kamag-anak para makahingi ng pabor. Para makahuthot ng pera. At ako ang pundasyon ng kanilang plano. Ako ang gagamitin nila para makuha ang gusto nila. Naiintindihan ko na bulong ko. Hinayaan kong bumalot ang katahimikan sa kusina. Hinihintay nila ang sagot ko. Kailangan ninyong maging perpekto ang Pasko para mapabilib ang mayayamang kamag-anak, sabi ko. Eksakto, sigaw ni Bea. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay naintindihan ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko namang magigets mo Napakatalino mo talaga, Nanay Corazon. Alam mo lagi kung ano ang tamang gawin. Ang tamang gawin. Sa loob ng 5 taon, ang tamang gawin ay ang isakripisyo ang ginhawa ko. Ang oras ko, ang dignidad ko, para lang maging madali ang buhay nila. Pero ngayon, iba na ang pananaw ko sa kung ano ang tama. Ang tamang gawin. Tama ka, Bea, sabi ko. Alam ko kung ano ang tamang gawin, kaya tuloy ang desisyon ko. Aalis ako bukas. Ang pag-asa sa mukha nila
ay naglaho. Parang kandilang hinipan ng hangin. Nagsimulang huminga ng mabilis si Bea. Para siyang aatakihin sa puso. Hindi mo pwedeng gawin ito. Sigaw niya. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan namin dahil lang sa pagmamaktol mo. Hindi ako nagmamaktol, sagot ko. Ito ay isang desisyon na pinag-isipan ko ng mabuti. Pero anong iisipin ng pamilya ko? Tanong niya. Kapag dumating sila at walang sumalubong sa kanila? Kapag nakita nilang walang handang pagkain? Nakakahiya. Iisipin nila na ang pamangkin nila ay nag-imbita ng bisita kahit walang kakayahan, sagot ko. At tama ang iisipin nila, lumapit si Paulo. Ramdam ko ang desperasyon niya. Ma, please naman, sabi niya. Kung kailangan mo talaga ng bakasyon, pwede naman nating i-postpone. Pagkatapos ng bagong taon, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Kahit gaano katagal, kami ang magbabayad ng tiket mo, kami ang sasagot sa hotel. Sasagutin daw nila ang bakasyon ko. Gamit ang anong pera? Hindi ba kakasabi lang nila na ubos na ang savings nila dahil sa kondo? Nakakatawa. Pero hindi na mahalaga iyon. Ang alok nila ay 5 taon nang huli. Nakakaakit na alok, Paulo, sabi ko. Pero buo na ang loob ko. Emotional blackmail ito. Biglang sigaw ni Bea, nahulog na ng tuluyan ang maskara ng kabaitan niya. Ginagamit mo ang sitwasyon para manipulahin kami. Emotional blackmail. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, parang isang confession. Dahil kung emotional blackmail ang tawag sa pagtanggi kong maging alila, ano naman ang tawag sa ginagawa nila sa akin sa loob ng 5 taon? Alam mo ba kung ano ang emotional blackmail, Bea? Tanong ko. Iyon ay ang pagpaparamdam sa akin ng konsensya, tuwing ayaw kong magluto para sa mga barkada mo. Iyon ay ang pagsasabi sa akin na ang mabuting biyenan ay laging inuuna ang pamilya kapag tumatanggi akong maglinis ng kalat mo. Iyon ay ang pagpapalagay na wala akong karapatang magpahinga dahil lang retirado na ako. Bawat salita ko ay parang bala. Sa pool sila. Nakita ko silang napapikit sa bawat sumbat ko dahil alam nilang totoo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi naman iyon pareho nauutal na sagot ni Bea. Pero ang boses niya ay wala ng lakas. Mahina na. Tama ka, sabi ko. Hindi iyon pareho. Dahil ang ginawa ninyong dalawa ay mas malala. Inabuso ninyo ang kabaitan ko. Tumahimik ang buong kusina. Rinig ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Rinig ko ang ugong ng refrigerator. Rinig ko ang mabigat na paghinga ni Bea. Pero ang pinakamalinaw kong naririnig ay ang tunog ng aking kalayaan. Papalapit na. Dahil bukas, magbabago ang lahat. At wala silang kaalam-alam kung gaano kalaki ang pagbabagong iyon. Tumingin ako sa kanila sa huling pagkakataon bago ako tumalikod. Matatanda na kayo, sabi ko. Paulo, 32 ka na. Bea, 29 ka na. Kayang-kaya ninyong solusyonan ang problema ninyo nang hindi umaasa sa isang 66 anyos na babae. Iniwan ko sila doon. Nakatayo sa gitna ng kusina. Litong-lito. Umakyat ako sa hagdan nang may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. Bukas, sisikat ang araw. At sa pagsikat ng araw na iyon, sisimulan ko ang aking revolusyon. Kabanata 3, ang lihim na natuklasan ng gabing iyon. Habang nagtatalo pa rin sina Bea at Paulo sa sala. Pumasok ako sa aking kwarto at nilock ang pinto. Kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ito. Alam kong hindi ako makakatulog. Paano ako makakatulog kung alam kong ang sarili kong pamilya ay itinuturing akong kaaway? Pero ang totoo, hindi lang dahil sa nangyari sa kusina, kaya ako nagdesisyon na umalis. Mayroon pang mas malalim na dahilan. Isang dahilan na 3 buwan ko nang itinatago sa aking dibdib. 3 buwan na ang nakararaan. Noon iyon, naalala ko pa ang araw na iyon, maliwanag ang sikat ng araw. Naglilinis ako ng home office ni Paulo. Siyempre, ako ang naglilinis. Kasi si Bea, hindi siya marunong humawak ng walis. Habang nagpupunas ako ng alikabok sa ibabaw ng mesa, may nakita akong isang folder. Nakasingit ito sa ilalim ng mga lumang dyaryo, makapal, kulay asul. Akala ko noong una, mga papeles lang ito sa trabaho ni Paulo, mga kontrata o kaya mga resibo ng kuryente. Pero may kung anong nagtulak sa akin na buksan ito. Kutob ng ina. Iyon ang tawag nila doon,
Binuksan ko ang folder, at ang laman nito ay nagpalamig sa buong katawan ko. Statement of account. Iyon ang nakasulat sa taas. Mga billing statement ng credit card. Maraming credit card. At lahat ng ito ay nakapangalan kay Paulo. Sinimulan kong basahin ang mga detalye. Isa-isa. Dahan-dahan. Gucci, Louis Vuitton, Prada. Mga mamahaling restaurant sa BGC. Mga spa treatment na nagkakahalaga ng libu-libo. Tiningnan ko ang kabuuan. Ang total amount due. Nanlaki ang mga mata ko. Napahawak ako sa dibdib ko. 3 milyong piso. 3 milyon. Hindi ko mapaniwalaan ang nakikita ko. Saan nanggaling ang ganitong kalaking utang? Alam kong may trabaho si Paulo, pero hindi sapat ang sweldo niya para bayaran ito. At si Bea? Ang sabi niya sa amin. Manager siya sa isang sikat na butik. Malaki daw ang kita niya, pero nang gabing iyon, habang tulog na silang mag-asawa, bumalik ako sa opisina. Kinalkal ko pa ang ibang papeles. At doon ko nalaman ang mas mapait na katotohanan. Ang trabaho ni Bea? Isa lamang itong part-time. Ang sweldo niya ay minimum wage lang. Ang ipinagmamalaki niyang malaking kita? Kasinungalingan. Lahat ng mamahaling damit na isinusuot niya. Lahat ng regalo niya sa mga kaibigan niya. Lahat ng lifestyle na ipinost niya sa Instagram. Lahat ng iyon ay galing sa utang. Utang na nakapangalan sa anak ko. Gusto kong sumigaw noong oras na iyon. Gusto kong gisingin si Paulo at ipakita sa kanya ang katangahan niya. Pero may nabasa pa ako. Isang bagay na mas masakit pa sa utang. May mga printed email sa loob ng folder. Mga email ni Bea sa mga kaibigan niya. Binasa ko ang palitan nila ng mensahe. Bes, sabi ni Bea sa email, huwag kang mag-alala sa utang. Konting tiis na lang. Kinukulit ko na si Paulo na ibenta ang lumang bahay ng nanay niya. Ang lumang bahay ng nanay niya. Ang lumang bahay ng nanay niya. Ako ang tinutukoy niya. Ang bahay ko. Matanda na naman siya, dagdag pa ni Bea sa email. Hindi na niya kailangan ng ganito kalaking bahay. Kapag napilit ko si Paulo na ibenta ito, mababayaran ko na lahat ng utang ko at makakalipat na kami sa kondo. Nanginig ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Ang bahay na ito. Ito ang santuwaryo ko. Dito ko pinalaki si Paulo. Dito kami nangarap ng yumao kong asawa. Bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. Bawat pader, bawat bintana. Ito ang katas ng dugo at pawis ko sa loob ng 30 taon. At gusto itong ibenta ni Bea? Para lang pambayad sa mga bag at sapatos niya? Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Pero kasabay ng pagguho, may ibang nabuo, isang malamig na determinasyon. Hindi ako umiyak, hindi ako nagwala. Pinahid ko ang luha na tumulo sa pisngi ko. Ibinalik ko ang mga papeles sa folder. Inilagay ko ito sa dati niyang pwesto. Sa gabing iyon, namatay ang nanay Corazon na kilala nila. Ang nanay na martir. Ang nanay na sunod-sunuran. At ipinanganak ang isang bagong Corazon. Isang Corazon na handang lumaban. Kabanata 4. Ang patibong bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa loob ng kwarto ko. Tiningnan ko ang orasan sa laptop. Hating gabi na. Rinig ko na ang pagtatapos ng pag-aaway nila sa baba. Tahimik na ang buong bahay, pero gising na gising pa ang diwa ko. Ang plano ko ay hindi lang basta pag-alis. Ang pag-alis ko ay umpisa pa lang. Ang tunay na show ay mangyayari habang wala ako. Noong mga nakaraang buwan, matapos kong madiskubre ang mga papeles, kumilos ako ng tahimik, parang ninja. Walang nakapansin. Una, pumunta ako sa bangko. Inilipat ko ang lahat ng savings ko. Lahat ng inipon ko para sa pagtanda. Inilipat ko sa isang account na hindi alam ni Paulo. Sinigurado ko na wala silang access dito, ni singkong duling. Hindi nila makukuha. Pangalawa, kinausap ko si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya namin noon pa. Attorney, sabi ko sa kanya, gusto kong protektahan ang titulo ng lupa ko. Siguraduhin mo na walang makakapagbenta nito maliban sa akin. Nagtaka si attorney, pero ginawa niya ang trabaho niya. Ngayon, kahit lumuhod pa si Bea at Paulo, hindi nila maibebenta ang bahay na ito. At ang pangatlo, ito ang paborito ko. Ito ang masterpiece ng aking plano. Binuksan ko ang email ko sa laptop. Kailangan kong kausapin ang pamilya ni Bea. Hindi lahat.
Iyong mga taong mahalaga lang. Iyong mga taong nagpapahiram ng pera sa kanya. Si Tito Manny, ang tito niyang balikbayan galing sa Amerika, mayaman, istrikto, at higit sa lahat, galit sa sinungaling. Si Ate Valeria, ang kapatid niyang nagtatrabaho sa bangko, matalino, at siguradong hindi matutuwa kapag nalaman niyang nalulubog sa utang ang kapatid niya. Nagsimula akong mag-type, dahan-dahan. Pinili ko ang mga salita ko ng mabuti. Dear Tito Manny at Valeria, ako po ito, si Nanay Corazon, ang biyenan ni Bea. Sumulat po ako dahil nag-aalala ako. Sobra akong nag-aalala sa kalagayan ng mga bata. Gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Kasi po, napansin ko na parang nahihirapan sila sa pera. Nagkunwari akong inosente. Nagkunwari akong tanga. Ang tawag ng mga kabataan ngayon ay pa-innocent effect. Hindi ko po kasi maintindihan ang mga dokumentong ito, dagdag ko pa. Nakita ko po ito sa bahay. Baka po matulungan ninyo akong intindihin kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito. At pagkatapos, ang pinakamahalagang parte, inattach ko sa email ang mga litrato. Mga litrato ng statement of account, mga litrato ng utang na 3 milyong piso, mga litrato ng mga email kung saan pinaplano niyang ibenta ang bahay ko. Send. Pinindot ko ang boton. Naramdaman ko ang kakaibang saya sa dibdib ko. Para akong nakahinga ng maluwag. Hindi ko sila inaway. Hindi ko sila sinigawan. Ipinasa ko lang ang bola sa pamilya niya. Hinayaan kong ang sarili niyang pamilya ang makakita sa tunay na kulay ni Bea. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumunog ang laptop ko. Ting. May reply agad galing kay Tito Manny. Mabilis pa sa 4:00. Binasa ko ang sagot niya. Maikli lang, pero damang-dama ko ang galit sa bawat letra. Nanay Corazon, sabi sa email. Natanggap ko ang mga dokumento. Maraming salamat sa pagiging tapat. Hindi ko alam na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Akala namin ay maayos ang buhay nila dyan. Sinabi ni Bea sa amin na mayaman sila. Napangiti ako. Dahil dito, patuloy ni Tito Manny. Nagdesisyon kami ng pamilya. Aagahan namin ang punta dyan. Darating kami bukas ng umaga. 8:00. Gusto naming makausap si Bea. Kailangan niyang magpaliwanag. Bukas, 8:00 ng umaga. Tumingin ako sa orasan. 2:00 na ng madaling araw. Ibig sabihin, darating sila habang nagpapanik sina Bea at Paulo dahil wala ako. Darating sila sa oras na aalis ako papunta sa hotel. Napakaganda ng timing. Perfect timing. Nag-reply ako agad. Naku, Tito Manny, pasensya na po. Aalis po kasi ako bukas ng maaga. May emergency po akong pupuntahan. Kayo na po sana ang bahalang kumausap sa kanila. Sigurado po ako na marami kayong dapat pag-usapan. Sent. Isinara ko ang laptop. Humiga ako sa kama. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging biktima. Ako ang naging kawawa. Pero sa oras na ito, ako ang may hawak ng alas. Si Bea? Akala niya napakatalino niya. Akala niya kaya niyang paikutin ang lahat. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Huwag mong kakalabanin ang taong naglilinis ng dumi mo. Dahil alam niya kung saan nakatago ang lahat ng baho mo. Si Bea ay humukay ng sarili niyang libingan gamit ang kanyang mga kasinungalingan. Ako, inabutan ko lang siya ng pala at itinuro ko sa pamilya niya kung saan siya nakalibing. Bukas, magigising si Bea sa isang bangungot. At ako, magigising ako sa isang magandang umaga. Sa isang hotel suite na may ocean view, may room service. At higit sa lahat, walang sigaw ng manugang na naguutos. Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing, may ngiti sa aking mga labi. Bukas, sisimulan ko ang aking bakasyon at sisimulan ni Bea ang kanyang kalbaryo. Kabanata Yimba, ang tahimik na pag-alis 6:00 ng umaga. Tumunog ang alarm clock ko. Para itong musika sa aking pandinig. Ito ang kanta ng aking kalayaan. Bumangon ako agad. Ang bigat ng katawan na nararamdaman ko tuwing umaga. Wala na. Nawala na parang bula. Pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon. Naligo ako ng payapa. Walang nagmamadali sa akin. Walang sumisigaw ng korazon nasaan ang kape. Walang kumakalampag ng pinto.
Sinimulan kong ilagay ang mga damit ko sa maleta. Bawat tiklop ng damit ay isang hakbang palayo sa kanila. Bawat pagsara ng zipper ay pagsara ng pinto sa pang-aabuso nila. Tulog pa sina Bea at Paulo. Rinig ko ang hilik nila mula sa kabilang kwarto. Mahimbing ang tulog nila. Siguro ay nananaginip pa sila ng perpektong Pasko. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Dala ko ang aking mga maleta. Nag-iwan ako ng sulat sa mesa sa kusina, sa tabi ng susi ng bahay. Maikli lang ang sinulat ko. Walang drama, walang mahabang paliwanag. Nagdesisyon akong umalis ng maaga. Kayo na ang bahala sa bahay. I-enjoy ninyo ang perpekto ninyong Pasko. Corazon. Pero may hindi sinasabi ang sulat na yon. Mayroon akong ginawang huling sorpresa bago ako matulog kagabi. Binuksan ko ang refrigerator sa huling pagkakataon. Napangiti ako, simot. Walang laman. Tinanggal ko ang lahat. Ang mga itlog, ang gatas, ang bakon, ang paboritong yogurt ni Bea, ang hamon na binili ko. Lahat iyon ay ipinamigay ko sa kapitbahay naming nangangailangan kagabi. Binuksan ko rin ang pantry. Wala na ang bigas, wala na ang delata, wala na ang pasta. Kung gusto nilang magpakain ng 25 tao, matuto silang mamalengke. Matuto silang gumastos ng sarili nilang pera. Hindi lang iyon. Itinago ko rin ang lahat ng mamahaling pinggan. Ang Noritake China set ko na pamana pa ng lola ko. Ang mga kristal na baso. Ang mga eleganteng tablecloth na pangpasko. Lahat iyon ay nakalock sa kwarto ko. At nasa akin ang susi. Kung gusto nilang magpasikat sa pamilya nila. Gumamit sila ng paper plates. At ang huling touch. Kinansela ko ang serbisyo ng cleaner na dumarating tuwing makalawa. Iyong cleaner na ako ang nagbabayad pero si Bea ang nakakakuha ng papuri dahil malinis daw ang bahay. Simula ngayon, mararanasan na niya ang tunay na ibig sabihin ng paglilinis ng inidoro. Dumating ang taxi ng 7:00. Sakto. Habang isinasakay ng driver ang mga gamit ko, tiningnan ko ang bahay. Ang bahay kung saan ako tumira ng 30 taon. Dati, ito ang aking santuwaryo, tapos naging kulungan. Pero ngayon, babawiin ko ito, babalik ito sa akin. Sumakay ako sa taxi. Manong, sa Shangri-La tayo, sabi ko. Hindi ako pupunta sa airport. Hindi ako pupunta sa Davao o Boracay. Pupunta lang ako sa kabilang kanto, sa isang luxury hotel na 1 oras lang ang layo. Mula doon, panonoorin ko ang pagguho ng kaharian ni Bea habang kumakain ako ng room service, Kabanata 6. Ang unang gulat. Ang hotel na tinuluyan ko ay napakaganda. Maluwag ang suite. Kitang-kita ang Manila Bay mula sa bintana. May aircon na tahimik, may kama na sobrang lambot, parang lumulubog ako sa ulap. At ang pinakamahalaga sa lahat, katahimikan. Walang sumisigaw, walang naguutos, walang naghihintay na pagsilbihan ko. Umorder ako ng almusal, daing na bangus, sinangag, at mainit na tsokolate. Hindi ko ito niluto. Inihatid ito sa akin ng isang nakangiting waiter. Ganito pala ang pakiramdam ng pagsisilbihan. Nakakaiyak sa sarap. Habang hinihiwa ko ang bangus, umilaw ang cellphone ko. 10:47 ng umaga, tumatawag si Paulo. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang itong tumunog. Ring, ring, ring. Nakikita ko sa isip ko ang nangyayari sa bahay. Siguro ay kakagising lang nila. Siguro ay pumunta sila sa kusina para maghanap ng almusal. At siguro, nakatitig sila ngayon sa kawalan. Mensahe, sunod-sunod na mensahe. Kinuha ko ang cellphone at binasa ang isa. Galing kay Paulo. Ma, nasaan ka? Nakita namin ang sulat mo, pero bakit walang pagkain? Bakit walang laman ng ref? Walang grocery? Napangiti ako. Humigop ako ng mainit na tsokolate. Ah, ang sarap. Oo nga pala. Narealize na nila. Narealize na nila na ang pagkain ay hindi basta-basta lumilitaw sa lamesa gamit ang magic. Na ang refrigerator ay hindi nagkakaroon ng laman ng kusa. Kailangan itong bilhin. Kailangan itong planuhin. Kailangan itong paghirapan. Tumawag ulit si Paulo. Sa pagkakataong ito, sinagot ko na. Para matapos na ang pangungulit. Ma! Sigaw niya sa kabilang linya. Halatang natataranta. Umiiyak si Bea sa banyo. Wala kaming maipakain sa mga tao bukas. Tumawag ako sa mga restaurant,
Pero fully booked na lahat. Sarado na ang reservations. Good morning, Paulo. Bati ko. Ang boses ko ay kalmado. Parang dagat na payapa. Ma, seryoso ako. Anong gagawin namin? Malalaki na kayo, sagot ko. Paulo, 32 ka na. Solusyonan ninyo iyan. Maraming fast food diyan. Magpa-deliver kayo ng manok. Fast food? Sa Noche Buena? Manaman, nakakahiya kay Tito Manny. E di sana naisip ninyo iyan bago ninyo inako ang responsibilidad na hindi naman sa inyo, sabi ko. Basta ako, magpapahinga ako. Huwag ninyo muna akong istorbuhin. Binabaan ko siya ng telepono. Click. Pagkatapos, inilagay ko sa silent mode ang cellphone ko. Hayaan mo silang magpanik. Hayaan mo silang matuto. Sa loob ng 5 taon, ako ang sumalo ng lahat ng problema nila. Ngayon, oras na para saluhin nila ang sarili nila. Bumalik ako sa paghigop ng aking kape. Tumingin ako sa labas ng bintana habang pinapanood ang mga alon sa Manila Bay. Napakaganda ng umaga. Kabanata 7. Ang trahedya ng Pasko Disyembre 24, araw ng Pasko. Ito ang araw na hinihintay ni Bea. Ang araw na dapat ay magiging perfect ang lahat para sa Instagram niya. Pero sa bahay ko, iba ang nangyayari. 8:00 ng umaga, dumating na sila. Ang pamilya ni Bea. Nalaman ko ang detalye dahil tinext ako ni Ate Valeria. Dumating ang isang van, bumaba si Tito Manny. Suot ang kanyang polo barong. Kasama niya si Tita Clara, si Ate Valeria. At ang iba pang mga pinsan. Mga 25 tao. Bit-bit ang mga regalo. Excited. Gutom. Inaasahan nila na pagpasok nila sa pinto, sasalubungin sila ng amoy ng lechon, ng amoy ng queso de bola at mainit na tsokolate. Inaasahan nila na ang bahay ay nagniningning sa mga Christmas lights at palamuti. Pero ano ang nadatnan nila? Isang bahay na tahimik, madilim. Binuksan ni Paulo ang pinto. Hindi siya nakabihis, nakasuot lang siya ng lumang t-shirt at shorts. Magulo ang buhok. Mukhang hindi natulog. Sa likod niya, nandun si Bea. Mugto ang mga mata. Namumula ang ilong kakaiyak. Wala ang kanyang makeup, wala ang kanyang magandang outfit. Good morning po, bati ni Paulo. Mahina ang boses, nahihiya. Kumunot ang noo ni Tito Manny. Tiningnan niya ang paligid. Walang Christmas tree, walang dekorasyon, walang amoy ng pagkain. Ang lamesa sa dining room, walang laman. Kahit tubig, wala. Nasaan si Corazon? Tanong agad ni Tito Manny. Nasaan ang nanay mo? At nasaan ang handa? Nagkatinginan sina Bea at Paulo. Hindi sila makasagot. Kasi po Tito, simula ni Bea. Nanginginig ang boses. Nagkaroon po ng aberya. Aberya? Ulit ni Tito Manny. Bea, inimbitahan mo ang buong angkan. Ang sabi mo sa amin, handa na ang lahat. Ang sabi mo, perfect Christmas ito. Biglang umiyak si Bea. Humagulgol. Iniwan kami ni nanay. Sigaw niya. Bigla na lang siyang umalis kahapon. Wala kaming pagkain. Wala kaming catering. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinubukan niyang magpaawa. Sinubukan niyang ibato ang sisi sa akin. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi gumana ang drama niya. Tumingin si Ate Valeria sa paligid. Pumunta siya sa kusina. Binuksan ang ref. Wala, sabi ni Valeria ng malakas. Walang laman. Kahit itlog, wala. Bea, sabi ni Tito Manny. Ang boses niya ay seryoso. Nakakatakot. Hindi ba sabi mo, ikaw ang nag-aasikaso ng lahat tuwing may party? Sabi mo sa amin, ikaw ang best hostess. Bakit ngayon, nung nawala ang biyenan mo, biglang wala ka nang magawa? Natigilan si Bea. Ibig sabihin, dagdag pa ni Tito Manny. Totoo ang sinabi ni Corazon, na sa lahat ng panahon na ito, inaangkin mo lang ang trabaho niya. Katahimikan. Nakakahiya, sobrang nakakahiya, sa halip na lechon at morcon. Ang inihain ni Paulo sa mga bisita ay pizza na in-order sa telepono. At dahil Pasko, late pa dumating ang delivery. Malamig na ang pizza. Wala silang plato, kasi nakatago ang mga plato ko. Kaya hayon, ang mga mayayamang kamag-anak ni Bea. Ang mga galing pa sa Amerika. Nakaupo sa sofa ko. Kumakain ng malamig na pizza. Gamit ang tissue at paper plates na binili pa ni Paulo sa kanto. Kitang-kita ko sa imahinasyon ko ang mukha ni Bea.
Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ang imahe na binuo niya ng ilang taon, ang imahe ng pagiging perfect wife, perfect hostess, perfect rich girl, wasak, basag, durog. Sa isang iglap, nakita ng buong pamilya niya kung sino talaga siya. Isang babaeng walang alam sa gawaing bahay. Isang babaeng puro lang yabang. Isang babaeng walang kwenta kapag wala ang biyenan niyang inaalila niya. Habang iniisip ko ito sa hotel room ko, napabuntong hininga ako. Hindi sa saya, kundi sa lungkot. Lungkot dahil kailangan pang umabot sa ganito. Lungkot dahil kailangan kong hiyain ang sarili kong pamilya para lang makita nila ang halaga ko. Pero kailangan ito. Minsan, kailangang gumuho ang lahat para makapagtayo ka ng bago at totoong pundasyon. Biglang tumunog ang telepono ko sa hotel. Tumatawag si Tito Manny. Sinagot ko agad. "Hello, Tito Manny?" "Corazon," sabi niya. Ang boses niya ay malungkot pero puno ng respeto. "Nandito kami sa bahay mo. Nakita na namin ang totoo. Pasensya na sa abala, pero pwede ba kitang makausap? May kailangan kang malaman." "Sige po, Tito," sagot ko. Makikinig ako. At doon ko nalaman na hindi lang pala pizza ang naging problema sa bahay ko. Sinimulan na pala ni Tito Manny ang intervention, ang pagtutuos. Kabanata 8. Ang revelasyon. Tumunog ang telepono sa loob ng aking hotel room. Si Tito Manny. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Alam kong ito na ang sandali ng katotohanan. "Hello, Tito Manny." Bati ko. "Corazon," sabi niya. Ang boses niya ay seryoso. Mababa. Boses ng isang taong nagpipigil ng galit. "Corazon, kailangan ko ng diretso mong sagot. Magsasabi ako ng totoo, Tito. Unang tanong," sabi niya. "Totoo ba na sa loob ng 5 taon, ikaw ang nagluluto at nag-aasikaso ng lahat ng handaan? Totoo bang inaangkin lang ni Bea ang lahat ng papuri?" "Opo," sagot ko. "Totoo iyon. Mula sa kare-kare hanggang sa lechon kawali. Ako ang gumagawa noon. Si Bea ang tumatanggap ng palakpak." Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Pangalawa, patuloy niya. "Ang mga bank statement na ipinadala mo. Totoo ba ang mga utang na ito? Totoo bang baon sila sa utang na umaabot sa 3 milyong piso? "Totoo rin po iyon, Tito." Nakuha ko ang mga papel sa opisina mismo ni Paulo. Tumahimik siya sandali. Napakatagal na katahimikan. "Pero may isa pa, Corazon," sabi niya. "At ito ang pinakamasakit. Sinabi sa amin ni Bea na kaya niya hinihingi ang tulong namin at kaya siya nangungutang sa mga pinsan niya ay dahil may sakit ka daw. Nanigas ako sa kinatatayuan ko." "Sakit?" ang sabi ni Bea, dagdag pa ni Tito Manny, "na malapit ka nang mawala. At kapag nangyari iyon, ipapamana mo daw sa kanya ang bahay at lupa. Iyon daw ang collateral niya, ang pamana mo." Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Hindi ko inakala na aabot sa ganito kasama ang kasinungalingan niya. Ipinapatay na niya ako sa kwento niya para lang makautang. Buhay na buhay ako, Tito Manny, sagot ko. Malakas ako at wala akong sakit. At lalong hindi ko ipapamana sa kanya ang bahay ko. "Sapat na iyon, Corazon," sabi ni Tito Manny. "Sapat na ang narinig ko. Maraming salamat sa katapatan mo. Anong gagawin ninyo?" tanong ko. "Ang Noche Buena na ito," sagot niya, "ay hindi magiging party. Magiging paglilitis ito. Kakausapin namin si Bea. Lahat kami. Harapan." Binaba niya ang telepono. Napaupo ako sa kama. Grabe, ginamit niya ang buhay ko. Ginamit niya ang bahay ko para sa luho niya. Pero ngayon, tapos na ang palabas. Kabanata 9, ang hapunan ng hiya gabi ng Pasko. Dapat ay masaya. Dapat ay nagbubukasan ng regalo. Pero sa bahay ko, iba ang nangyayari. Tinext ako ni Ate Valeria para ibalita ang mga kaganapan. Para akong nanonood ng drama sa radyo. "Nanay Corazon," text ni Valeria. "Kumakain kami ngayon ng pizza, malamig na pizza. Napakasakit isipin. Ang pamilyang galing pa sa Amerika. Ang pamilyang sanay sa marangyang buhay. Ngayon ay kumakain sa ibabaw ng tissue. Bakit tissue? Kasi nakatago ang mga plato ko. Walang naglakas loob na hanapin ang susi. Pero hindi ang pagkain ang pinakamasaklap, kundi ang intervention." Ikinuwento sa akin ni Valeria ang nangyari. Pinaupo ni Tito Manny si Bea sa gitna ng sala. Pinalibutan siya ng buong angkan. "Bea," sabi ni Tito Manny,
Alam na namin ang lahat. Nakausap ko si Corazon. Namutla si Bea. Sinubukan pa niyang magsinungaling. Baka nalilito lang si nanay. Katwiran niya. Matanda na kasi siya. "Huwag mo kaming gawing tanga!" Sigaw ni Tito Manny. "Hawak namin ang mga papeles. Alam namin na peke ang trabaho mo. Alam namin na baon ka sa utang. At alam namin na ginamit mo ang pangalan ng asawa mo para kumuha ng credit card." Tiningnan ko ang sumunod na text ni Valeria. Umiiyak si Paulo. Nakatulala. Ngayon lang niya nalaman na ginamit ang pangalan niya sa pandaraya. Durog na durog ang puso ng anak ko. Nalaman niya na ang asawang pinagkatiwalaan niya, ang asawang kinampihan niya laban sa akin, ay niloko siya. Binawi ng mga pinsan ang mga pinautang nila. Yung 1,000,000 piso na hiniram ni Bea, kailangan na niyang ibalik. Agad-agad. Yung tulong para sa negosyo ni Paulo, kanselado. Wala nang magtitiwala sa kanila. Ang bahay na puno ng yabang ni Bea, ngayon ay puno na ng luha at hiya. Ang Instagram perfect na Pasko niya, naging bangungot. Wala nang picture taking, wala nang groovy. Ang mayroon na lang ay ang mapait na katotohanan. Nang gabing iyon sa hotel, hindi ako nagdiwang. Nagdasal ako. Ipinagdasal ko ang anak ko. Dahil alam kong ito ang pinakamahabang gabi ng buhay niya. Kabanata 10. Ang pagbabalik at katarungan. Umaga ng Pasko, Disyembre 25. Sumikat ang araw na maliwanag. Nag-check out ako sa hotel. Suot ko ang pinakamaganda kong damit. Isang simpleng bestida na kulay asul, kulay ng kapayapaan, pero kulay din ng kapangyarihan. Sumakay ako sa taxi kasama si Attorney Cruz, ang abogado ko. Pagdating namin sa bahay, tahimik. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi ko. Nandoon silang lahat sa sala. Si Tito Manny, si Valeria, si Paulo, at si Bea. Mukha silang hindi natulog. Mugto ang mga mata, gusot ang mga damit. Ang mga kahon ng pizza ay nakakalat pa sa sahig. "Nanay," sabi ni Paulo nang makita ako. Ang boses niya ay basag, parang bata na gustong yumakap sa ina. Hindi ko siya niyakap, hindi pa ngayon. Lumapit ako sa gitna, tumayo sa tabi ko si Attorney Cruz. "Good morning, bati ko. Sana nag-enjoy kayo sa Pasko ninyo." Yumuko si Bea. Hindi siya makatingin sa akin. "Nandito ako," sabi ko, "para ayusin ang gulo na ito. Minsan lang. At huling beses na." Senyas ko kay Attorney Cruz. Binuksan niya ang kanyang briefcase. "Una," sabi ni Attorney, "binago na ni Mrs. Corazon ang kanyang last will and testament. Ang bahay at lupang ito, hindi na ito pwedeng ibenta kahit kailan. Ilalagay ito sa isang trust fund." Napatingin si Bea. Ang huli niyang pag-asa na magkapera gamit ang bahay ko. Naglaho na. Pangalawa, patuloy ni Attorney, "May mga bagong patakaran sa bahay na ito." "Si Bea? Wala na siyang karapatan dito." "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Paulo. "Ibig sabihin," sabi ko, "hindi na siya ang madam ng bahay na ito. Bisita na lang siya. At bilang bisita, susunod siya sa utos ko. Walang utos, walang kilos." "Paulo, tiningnan ko ang anak ko. Mahal kita. Pero kailangan mong pumili. Maging lalaki ka na may paninindigan o maging sunod-sunuran sa asawang sinungaling." Tumingin si Paulo kay Bea. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ko ang pagbabalik ng respeto sa mata niya. "Patawad, ma," sabi niya. "Patawarin mo ako. At ikaw naman, Bea." Binalingan ko siya. "Kailangan mong bayaran ang bawat sentimo na inutang mo sa pamilya mo. Magtrabaho ka. Magbanat ka ng buto. At huwag na huwag mong iisipin na ako ang magbabayad niyan." Tumangulang si Bea, umiiyak. Wala na ang yabang, wala na ang high heels. Ang natira na lang ay isang babaeng kailangan ng harapin ang realidad. Tumayo si Tito Manny. Lumapit siya sa akin at inabot ang kamay niya. "Corazon," sabi niya, "hanga ako sa iyo. Pinalaki mo ng maayos ang anak mo. Sayang lang at napunta siya sa maling tao. Pero naniniwala ako na matututo rin sila nang makaalis na ang lahat ng bisita. Nang makaalis na si Attorney, naupo ako sa aking paboritong silyon sa tapat ng bintana. Humingi ng kape si Paulo. Siya mismo ang nagtimpla. Iniabot niya ito sa akin. "Salamat," sabi ko. Humigop ako ng mainit na kape. Tahimik na ang bahay. Wala nang sigawan. Wala nang utusan. Sa wakas, nabawi ko na ang kaharian ko. Ako si Corazon.
At ito ang aking tahanan. At walang sino man, kahit sino pa man, ang pwedeng umapi sa akin dito. Wakas. Umaga ng Pasko, Disyembre 25, sumikat ang araw na maliwanag. Isang bagong umaga, nag-check out ako sa hotel nang may ngiti sa aking labi. Suot ko ang pinakamaganda kong damit. Isang simpleng bestida na kulay asul. Kulay ng kapayapaan, pero kulay din ng kapangyarihan. Sumakay ako sa taxi kasama si Attorney Cruz. Ang abogado ko, handa na kami. Pagdating namin sa bahay, tahimik, walang musika, walang tawanan. Binuksan ko ang pinto gamit ang sarili kong susi. Click. Pagpasok ko, nandoon silang lahat sa sala. Si Tito Manny, si Valeria, si Paulo, at si Bea. Mukha silang hindi natulog. Mugto ang mga mata, gusot ang mga damit. Ang mga kahon ng pizza ay nakakalat pa sa sahig. Ang amoy ng bahay ay amoy ng kalungkutan. Nanay. Narinig ko ang boses ni Paulo. Basag, mahina, parang boses ng isang batang naliligaw na gustong yumakap sa ina. Hindi ko siya niyakap, hindi pa ngayon. Kailangan muna nating ayusin ito. Lumapit ako sa gitna ng sala. Tumayo sa tabi ko si Attorney Cruz. Ipinatong niya ang briefcase sa mesa. Good morning, bati ko. Sana nag-enjoy kayo sa Pasko ninyo. Yumuko si Bea. Hindi siya makatingin sa akin. Nanginginig ang balikat niya. Nandito ako, sabi ko ng malinaw, para ayusin ang gulo na ito. Minsan lang, at huling beses na, senyas ko kay Attorney Cruz. Binuksan niya ang folder. Ang tunog ng papel ay napakalakas sa tahimik na kwarto. Una, panimula ni Attorney. Binago na ni Mrs. Corazon ang kanyang last will and testament. Ang bahay at lupang ito, hindi na ito pwedeng ibenta. Kahit kailan, ilalagay ito sa isang trust fund. Napatingin si Bea. Nanlaki ang mata. Ang huli niyang pag-asa na magkapera gamit ang bahay ko. Naglaho na. Parang usok. Pangalawa, patuloy ni Attorney, may mga bagong patakaran sa bahay na ito. Si Bea, wala na siyang karapatan dito bilang may-ari. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Paulo. Ibig sabihin, sagot ko, hindi na siya ang senyora ng bahay na ito. Bisita na lang siya. At bilang bisita, susunod siya sa utos ko. Walang utos, walang kilos, tiningnan ko ang anak ko, diretso sa mata. Paulo, mahal kita. Pero kailangan mong pumili ngayon. Maging lalaki ka na may paninindigan? O maging sunod-sunuran sa asawang sinungaling? Tumingin si Paulo kay Bea. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Nakita ko ang pagbabalik ng respeto sa mata niya. Patawad ma, sabi niya. Patawarin mo ako. At ikaw naman, Bea. Binalingan ko siya. Kailangan mong bayaran ang bawat sentimo na inutang mo sa pamilya mo. Magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, at huwag na huwag mong iisipin na ako ang magbabayad niyan. Tumangulang si Bea, umiiyak. Wala na ang yabang, wala na ang high heels. Ang natira na lang ay isang babaeng kailangan ng harapin ang realidad. Tumayo si Tito Manny. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang kamay niya. Mahigpit, puno ng respeto. Corazon, sabi niya, hanga ako sa'yo. Pinalaki mo ng maayos ang anak mo. Sayang lang at napunta siya sa maling tao, pero naniniwala ako na matututo rin sila. Salamat sa pagtutuwid sa kanila nang makaalis na ang lahat ng bisita. Nang makaalis na si Attorney, naupo ako sa aking paboritong silyon, sa tapat ng bintana, kung saan pumapasok ang sikat ng araw. Paulo, tawag ko, ipagtimpla mo ako ng kape. Agad na tumalima ang anak ko. Siya mismo ang nagtimpla. Iniabot niya ito sa akin ng may pag-iingat. Salamat, sabi ko. Humigop ako ng mainit na kape. Ah, ang sarap. Tahimik na ang bahay. Wala nang sigawan. Wala nang utusan. Sa wakas, nabawi ko na ang kaharian ko. Ako si Corazon. At ito ang aking tahanan. At walang sino man, kahit sino pa man, ang pwedeng umapi sa akin dito.